Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message ni Pisces, we have intuition. Ayan. So, Pisces, this is an important reminder para sa inyo na lagi po kayong makinig sa inyong intuition. Always tune into your intuition. Kasi yung intuition natin, no, that is our 24/7 guide. Okay? That is the most reliable guide natin compared to kung ano yung mga sinusulsul, no, sa atin ng kung sino-sino sa paligid natin. No? So, mas dapat paniwalaan ang intuition kasi divine guidance ito. At it will lead you to the right path. It will lead you to, the right direction sa buhay. Okay? So, what else? By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. At maraming salamat din for not skipping the ads kasi malaking bagay po yan sa akin. Thank you. So we have faith, humanity, and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, and see the light in the world. Ayan. So, kalma lang. Okay? Mas magtiwala kayo sa sarili ninyo. Mas magtiwala kayo sa intuition ninyo. Diba? Rather than magtiwala kayo sa mga sinasabi ng ibang tao. Diba? Kasi yung sarili ninyo, hindi nyo kailangan pagdudahan. Diba? Yung sarili ninyo, kasi your soul knows kung ano din yung best para sa inyo. Kaya mas dapat na paniwalaan ninyo yung sarili ninyo. Huwag kayong matakot. Diba? Huwag kayong magdalawang isip, na, diba? Na magtiwala sa kung ano yung iniisip ninyo. Kung ano yung binubulong sa inyo ng puso ninyo. Because in the first place, your soul knows what is best for you. Your soul knows kung ano yung makakabuti para sa iyo. Alright? Kaya mas magandang, mas magtiwala ka, diba? Sa bulong ng iyong intuition at sa bulong ng puso mo. So, by the way, kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, we have the Two of Wands. Merong progress. Okay? So, for sure, ang iba siguro sa inyo dito, you're still on the stage na you're making plans. Diba? Kung ano yung gagawin niyo, you're making plans kung ano yung pinaplano ninyo. Diba? But maybe you're just waiting for the perfect timing, no, for you to roll out kung ano man ang pinaplano at iniisip ninyo. Okay? Si Two of Wands din, maaari na ang iba din sa inyo, baka nagkaroon na ng, let's say, konkretong plano, and maybe naghihintay na lang kayo ng tamang pagkakataon para i-roll out, no, ang kung ano man ang pinagplanuhan ninyo. This could involve travel as well, pwedeng international travel, yung ang binabalak ng iba sa inyo. Baka ang iba sa inyo gusto mag-travel to baka pasyal, o pwede ring expansion nito, diba? Baka mag-aaral, pwede rin na merong business, diba? Related, no, na travel ito. So, your next card is Ten of Cups. Ayan, Ten of Cups is domestic happiness, domestic bliss, masayang pamilya. So maaaring ito yung mararanasan ninyo. Baka magkakaroon na kayo ng siguro, no, mayroon ditong pagtitipon ng buong pamilya. O pwede merong reunion, merong mga bonding moment kayo sa ngayon. And kung meron mang hindi pagkakaintindihan, no, ang ibang miyembro ng inyong pamilya, now is time na magkakaayos na din kayo, magkakabate.
Okay? Kaya this is really a beautiful time then sa buhay ninyo, Pisces. Magkakaroon na din kayo ng magandang samahan, magkakaroon na din kayo ng pagkakaintindihan, there will be more love, there will be more ang tawag dito, yung pagkakaintindihan, no? Mas magiging malalim ngayon ang relationship ng bawat isa sa pamilya. You will be oozing with love, no? For each other. Kaya, good luck sa'yo. Pwede rin ang iba sa inyo dito, nagkaroon na ng mga wish, diba? Na nag-come true na. Pwedeng mga wishes ninyo yan para sa inyong pamilya, or pwedeng personal mong wish ito, no? At hindi lang ikaw yung magbe-benefit, kundi buong pamilya. Kaya pwedeng maging masayang-masaya din ang buong pamilya. So we have the Six of Swords. This is great kasi you are finding the resolution sa inyong mga problema. Okay? Pwede na ang iba sa inyo dito matagal nang nagtiis sa isang sitwasyon, pero ngayon parang magkakalakas na loob na kayo na umalis, iwanan, no, ang sitwasyon na iyan. Kasi pwedeng na kayo, napagod na, 'di ba? Parang siguro may isip ninyo na the best thing for you to do is to let go, 'di ba, of this situation, or release yourself from that difficult situation. Kaya mas maganda ngayon na magiging pakiramdam ninyo na masusolusyonan mo na kung ano man ang problema mo dyan. 'Di ba? Pag-iisipan mo na, or na-find out mo na siguro nga, 'di ba? Kung ano yung dapat ninyong gawin. 'Di ba? Para makaalis na kayo sa sitwasyon na 'to. So, travel also is imminent dito for some of you. Pwedeng magra-relocate ang iba sa inyo rito. So, we have 7 of Cups at maraming choices, no? Marami kayong pagpipilian kung saan kayo pupunta, 'di ba? Ano na yung gagawin ninyo, ano na yung mas ipa-prioritize ninyo sa ngayon, yung ganon. And dito din sa 2 of Wands, no? This is also about choices. So, pwede rin, no, na marami kayong pagpipilian. 'Di ba? Kung ano yung gagawin ninyo, alin yung ipa-prioritize ninyo. So, we have 5 of Swords. 5 of Swords is, sabi dito, there is a loss. 'Di ba? Pwedeng yung loss na to is, yung parang someone have walked away from you na. 'Di ba? Pwedeng, let's say, for example, magkaibigan. Diba? Baka nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-usapan, baka nagkaroon kayo ng hindi magandang argumento, kaya maaaring nag-walk away yung taong ito from you. But this is 5, diba? 5 of Swords. So, 5 resonates with change. Kaya, pwede, no, na magbago pa rin yung stand ng bawat isa rito. Pwede pa rin na yung taong ito na nag-walk away from you for whatever reason, pwedeng magkaayos pa kayo. Pwedeng mapapag-usapan din ninyo in the near future kapag humupa na yung galit, humupa na yung tensyon, humupa na yung emosyon, diba? So, pwedeng magkaayos pa rin kayo. Okay? Kaya, yung loss na to, maybe not permanently, no, na mawawala na sa buhay mo kung sino man ito. You know, pwedeng magkaayos pa rin kayo at magkabalikan, no, kung ano man ang klaseng relationship na meron kayo. So, we have the 9 of Pentacles. Napakaganda. Kasi this is financial comfort. This is wealth coming in. Merong financial gain coming in. You know, so magiging komportable talaga na kayo sa buhay pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kasi pwedeng nakapagsimula na kayo dito na mag-establish ng inyong financial security and stability for the long term. Pwede rin ng iba sa inyo rito, Pisces, who already have established, no, your financial future. Kaya maaari, no, na kung ano man yung perang mga dumadating ngayon, pwedeng nagagamit ninyo yan sa mga pangangailangan ninyo, pati ng inyong pamilya sa ngayon. You know?
So, pwede rin na merong mga mana dito, no? Baka ang mana ninyo is pera, diba? Big amount of money, pwede rin na property, at pwede yan ang pinag-uusapan din ninyo sa ngayon. No? Maaring you're already discussing kung paano ninyo paghahati-hatian. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.